Kaya mga kasama, may nagtanong kanina, pupunta ba tayong Senado? Ang sabi ko, may mga kasama po tayo doon. Kung sakali, kailangan ni Senator Bato ng pagtulong, pupunta kami at tutulong kami sa kanya. Huwag po tayong manghina. Patuloy po tayong lumaban. Sa gitna ng sitwasyon ngayon, kailangan po may mga boses na itama ang sitwasyon ng Pilipinas. Alam niyo ho, ang dumaan na korupsyon, ang pinakamalaki, pinakamalawak, pinaka-organisadong korupsyon sa buong Pilipinas. At ang nakakalungkot, ang Pangulo ang siyang mastermind ng korupsyon sa ating bayan. Lalaban ba tayo? Tuloy-tuloy ba tayo? Mabuhay ang Pilipinas! Sa panahon ngayon, kailangan pa ba natin ulitin yun? Kung kailangan natin ulitin yun, kailangan natin magkaisa. Tayo ba ay nagkakaisa ngayon? Ang sambayan ng Bangsamoro, hindi lang nakapantay dyan sa Kongreso. Sila ay nagmamasid kung ano yung magiging takbo ng butuhan dyan sa loob. Dahil pwede kami gumanti sa pamamagitan ng aming pagbuto sa 2028. Kaya binabalaan namin yung aming mga congressman. Kayo ay bumoto base sa tunay na ebidensya, base sa konsensya. Dahil ang tatanggalan ninyo ng karapatan ay 32 million na bumoto ng isang Sara Duterte. Huwag natin ipagkait sa 32 million na pamunuan sila ng isang Sara Duterte na nakita natin ng kagandahang loob, nakita natin ng tunay na pamumuno, nakita natin ng kakayahan ng pamunuan na sambayan ng Pilipino. Papayag ba kayo na ma-impeach si Sara Duterte? Kung hindi tayo papayag, tayo ay magsama-sama hanggang sa huli. Kami sa One Bansa, kami ay malakas na nakikiisa sa inyo. Kami ay malakas na nakikibaka kasama ninyo para ipagpatuloy ang laban nito hanggang sa dulo. Hindi ko na po pahahabayan hanggang dito lamang sapagkat naririto ang ating butihing congressman. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Ngayon po ay tatawagin na po natin ang susunod nating magsasalita. Alam niyo ang susunod nating magsasalita, lahat ng kaso yata ay ibinibintang sa kanya. Wala na yatang magawa at maisip ang gobyernong ito kung anong sunod na ikakaso sa kanya. Ngayon mga kasama, pakinggan natin. Walang iba, former Congressman Mike Defensor. Maraming salamat, Bench, sa ating kasama, Tatay Rani, kay Kapitana, Kuya Pari, si Placido na Maisog, andito si Edwin Rodriguez, kasama namin sa si Kapitana Pexon. Kuya Park, yan, mas maraming kaso sa akin si Kuya Park na Maisog. Alam niyo mga kasama, kami nanggaling lang ng Cebu, na kung saan nagdunsad ng isang koalisyon sa pamumuno ni Mayor Jose Duterte. At ang isa po sa tumanim sa aking isipan noong nagkaroon ng presentasyon ang pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang siya nakatayo, kausap niya ang kapulisan, kausap niya mga sundalo, tinanong niya sa mga pulis, sa mga sundalo, ano ba ang naging kasalanan ko? Sa mga Pilipino, ang tanong ng dating Pangulo, ano ba ang naging kasalanan ko? Kasi mga kasama ng kapanahunan
Pangulong Duterte, ang kapulisan, dinoble ang sweldo. Ang mga sundalo, dinoble ang sweldo. Ang mga teachers, dinoble ang sweldo. At sa mga kuleyo, ginawang libre sa lahat na mahihirap, ngunit may kakayahan at talinong mga estudyante. Ano po ang ginawa niya sa PhilHealth? Ang sabi niya magmula ngayon, kahit ikaw matanda, ikaw ay nahirap, maglalagay kami ng pondo, gobyerno na magbabayad para kayong libre pag na-hospital o may pangangailangan pangkalusugan. Yan ang ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya po, simula pa lamang 2023, ipinuna ang kaso laban kay Pangulong Digong Duterte. Ano po ang ibig kong sabihin? Hindi mo ba binanggit ng 18 marino, yung 18 Marines, na dinadala nila mga witness sa bahay ni Saldico. Dinadala ang witness sa hotel ni Saldico sa Maidas. Bakit? Para ibuo ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Binabanggit ko ang kwento na ito dahil hindi po malayo sa nangyayari sa ngayon. Ayaw nila na may manalong Duterte sa 2028. Ang una nilang ginawa, tinanggal, inalis ang Pangulong Duterte. Kinidnap. Alam niyo ho, ang pinirmahan nating treaty o yung Rome Statute, ang sinasabi po niyan, pagka po tayo may problema, kailangan ay tingnan muna ng Korte ng Pilipinas. Tingnan muna ng batas ng Pilipinas. At kung sakasakali, katulad ng mga ibang bansa sa Afrika o ibang bansa na may gera, kung sakasakali, dito dadalhin sa ICC sa dahil. Ngunit habang gumagana ang ating mga korte, habang gumagana ang ating batas, dapat dito sa litisin. Hindi naman po malayo sa ating kasaysayan. Ang Pangulong Estrada, ikinulong, nagkakaso dito sa Pilipinas. Ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na kung saan ako'y nagsilbi, ikinulong, nagkakaso, na-quit dito sa Pilipinas. Hindi nilabas sa ibang bansa. Hindi inilitis ng banyagang korte. Ngayon, nakita nila may problema pa. Kailangan alisin sa pagkaupo si Vice President Inday Sara Duterte. Impeach Inday Sara and convict Inday Sara. Kasi ang isa sa mga parusa pag-impeachment ay hindi ka na pwedeng tumakbo pa sa darating na halalan o humawak ng anumang opisina. Ano ang kasalanan ni Inday Sara Duterte? Narinig mo ang mga kaso. Ang unang sinabi, yung kay Madriaga, nalimpak-limpak na salapi daw ang kinuha o ibinigay kay Madriaga. Ano po nangyari doon? Yung pera, sabi ni Madriaga, 200 milyon, pinakuha ni Pangulong Duterte sa isang incheck na negosyante. Pagkatapos daw siya humawak at siya nag-distribute ng pera, sabi ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganon. Talo pa siya sa anak, talo pa siya sa kamag-anakan. Ikaw ang pinapunta, 200 milyon, ni hindi humarap sa dating Pangulo. Yun ang sinasabi mong ginawa mo. Ano bang sinabi niya? Ako ang kasama na mag-usap kay Bongbong Marcos. Ako rin ang kasama na magkaroon ng pagkakaisa. Sabi ko, talo pa nito ang bunsong anak. Lahat ng usapan, kasama siya. Lahat ng pagpaplanong politika, kasama siya.
pati babagsakan ng gobyerno, kasama rin siya. Ano nangyari? Nung nadinig ng tao, may naniwala ba? Kaya po nangyari, hindi na nila pinabalik. Wala na. Walang naniwala. Budol ang nangyari. Pangalawa, ano yung sinasabi nilang pera? Mantakin ninyo ang kaso ni Inday Sara noong siya ay Vice President. 2022 hanggang sa ngayon. Nagmula po yung bangko niya 2005. Lahat ng ginagawa niya noong 2005, Vice Mayor pa siya, isinama sa kaso. Ngayon ko lang nadinig at nakita ang ganitong klaseng paglilitis sa Kongreso. Ang sabi nila, bilyon-bilyon ang pumasok at lumabas na pera. Ano pong ibig sabihin nun? Ako po, sumisweldo, 50,000 pesos. Pumasok ang pera sa bangko ko. Nagbayad ako ng kuryente. Nagbayad ako ng tubig. Nagbayad ako ng pamalengke. Nagbayad ako ng kung ano na pa kailangan kong bayaran sa aming bahay. Ang natira sa pera ko, 1,000 pesos. Alam niyo ang ginawa? Yung 50,000 na pumasok, counted. Yung 49,000 na lumabas, counted. Ang pera, 99,000. Tama ba yun? Kung titignan nyo, reviewin ninyo ang ginawa ng AMLA, na yung po bawal. Hindi nila dapat gawin yun. Dahil yun ginagawa lamang sa korte o sa impeachment court katulad ng Senado. Pero tingnan niyo po ang lumalabas. From 2022, susundan ko rin ginawa nila na yung pumasok at lumabas ay papag-agko. 2022 hanggang sa ngayon, 60 million pesos lamang ang pumasok at lumabas. Yan no. Ngayon, pumasok tayo sa COA. Ang tagal nilang sinisiraan. Ang sabi nila yung COA, kailangan natin na may pagnanakaw dyan. Alam nyo, nasa COA pa nga eh. Commission on Audit. Sa kasalukuyan ay tinitingnan kung ano yung mga kulang na papeles. Out of 125 million, 75 million na lang ang natira. Yun ang kanilang pinag-uusapan. Tinutok na nila kay Inday Sara, pati COA, NBI, BIR, AMLA, ginamit na nila. Ngayon no, napatulad ko yung sinasabi na sa COA. Bakit? Ang Department of Agriculture ang suspended, disallowed. Yung kay Inday, hindi pa final. Kailan lang nag-final nung nag-hearing? Yung suspended at disallowed, Department of Agriculture, 10.5 billion pesos. Yung doon po sa DSWD, humigit kumulang 12 billion pesos. Sa DPWH, humigit kumulang 17 billion pesos. Billion! Pagdating po sa Department of Energy, 160 billion pesos. May inimbestigahan ba sila? May hearing ba? May tinanggal ba? Wala. Pero si Inday Sara, 120 million pesos, 75 million pesos, yun ang iniimbestigahan nila. Alam nyo ho, magkano ang confidential at intelligence funds ni BBM? 5 billion taon-taon, 5 billion pesos. At ito po, sa mga kapulisan, meron akong recording. Ang sinasabi pa doon ni Saltico, si General Marbil, nung kapanahunan niya, nagre-reklamo kasi yung kalahati ng intelligence funds sa kapulisan, kinukuha pa ng Palasyo, kinukuha pa ng Malacanang. Yan po ang katotohanan. Yan ang korupsyon na nangyayari at hindi ang kay Inday Sara. Ngayon, bakit po ako napasok sa usapin to?
Si Sergeant Gutesa, hindi ko kilala. Ang kilala ko, yung kaibigan ko, taga-pamantasan ng Pilipinas. Ang sabi ni Sergeant Gutesa sa akin nakaraang taon, Sir, kami po ang nagdi-deliver ng pera. Ang sabi ko sa kanya, Sarge, magkano ang dineliver nyo? Sabi niya, isang example lang po, 46 na maleta. Magmula sa bahay ni Saldico sa Valle Verde, dinadala namin ang Horizon, ibinababa at tinatala sa bahay ni Martin Romualdez sa Aguato at doon sa Forbes Park sa McKinley. Sabi ko, magkano ang laman ng isang maleta? 48 million pesos. Magkano ang isang delivery? 2.3 billion pesos. Isang delivery lamang. Ang sabi pa niya sa akin, magugulat ka sir. Nung nag-uusap sila, sabi nila, ihihinto namin at tatanggalan ng pondo ang DOH, Department of Health. Pag hindi sila pumayag na kung ano ang kontratang gusto, ay hindi bibigyan ng pondo. Yan po nang galing kay Gutesa. Matapos siya magsalita, ang sabi niya, hindi ko na kailangan ng proteksyon. Ang mga kasama ko ang magproprotekta sa akin. Noong una po, pinoproteksyonan. Noong huli, si Sergeant Gutesa ay ikululong na nila at ibitira. Illegally detained. Noong Nobyembre, may isa pong recording. Ang sabi ni Gutesa, pumirma na ako na hindi ako binigyan, hindi totoo na nagdi-deliver ako kay Martin Romualdez. Pumirma na ako na ako ay inaalok ng pera ni Marcoleta at ni Defensor. Wala po sa akin yun. Ang sabi ko, kung maaari, pakawalan nyo na si Gutesa. Kahit na napabaliktad ninyo, kahit na nag-iba na ng salita. Bakit? Walang alam yung tao. Hindi naman kumita sa korupsyon. Wala naman siyang gana o ganansa doon sa nangyari. Huwag niyong ikulong ang isang sundalong nagsilbi sa ating bansa. At sa panahon ngayon, ang paninindigan niya ay ang tulungan ng ating bayan. Tinanong ko si Gutesa, bakit ka lumalabas ngayon? Ang sabi niya sa akin, Sir, binaha po ang aking pamilya at ang mga pamilya ng aking mga kasama. Nagulat kami na yung pera po lang binibitbit namin ay galing sa flood control scandal. Flood control scandal. May nakulong na ba? May naibalik na ba ang pera? Ang sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Binabalik ko sa kanya, binabalik ko sa Kongreso, at binabalik ko sa Senado. Kayo ang mahiya dahil wala pa rin nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya po nung lumabas yung 18 Marines, at sila po yung nagkapag-usap sa akin, ang sabi ko, tutulungan ko kayo. Hindi ako papayag na mangyari yung nangyari kay Gutesa na mangyari sa inyo. Tinanong ko sila, sabi ko, magkano ba talaga ang delivery? Kada delivery ninyo, magkano ang inyong dinadala? Alam niyo ho, ang pinakamaliit na delivery, 500 million pesos. Ang pinakamalaking delivery, 4 billion pesos. At dito kayo magugulat, ang delivery, 3 times a week, ang delivery sa Makati at sa Aguato sa Malacanang. Kung yan po ay pagtutugtong-tugtugin natin sa 1 billion lamang, sa isang buwan, 12 billion pesos, pera ng taong bayan ay ninanakaw at kinukurakot. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Kaya po tayo ngayon nandito dahil ayaw natin ng ganitong klaseng politika. Ayaw natin ng ganitong klaseng sistema. Katulad po ng nabanggit, ako
Ako ho, ang kaso ko sa ngayon, 4 na. Marami na ang mga kaso. Humigit kumulang mga 30. Ang lahat na tumatayo at nagsasalita ay kinakasuhan. Ganyan-ganyan po ang martial law. Bagamat hindi nagdeklara, tatakutin ka, gagamitin ng NBI, ang BIR, ang AMLA, ang PNP, ang Ombudsman, para ikaw ay takutin, para ikaw ay patahimikin. Pero tayo ba ay tatahimik? Lalaban ba tayo? Dapat po tayong magsalita dahil ang kinabukasan ng ating mga kababayan, ng ating mga anak ang nakataya. Bakit ito? Yung PhilHealth nang kinuha nila yung pondo, 60 billion. Pagkatapos hindi nila nilagyan, 90 billion. Dapat ng taon ng 2025, 150 billion ang pondo ng PhilHealth. Pero kinuha nila. Saan nila nilagay ang pondo? Saan nilagay ang pondo? Flood control, maleta. Diyan, napunta ang pondo. Alam nyo, sa ibang bansa po, huwag na nating padamihin pa, Thailand na lang. Nauna tayo sa PhilHealth. Nauna po tayo. Ang ganda kagad ng arangkada natin. Ngayon, sa Thailand, kahit anong sakit mo, kahit cancer pa yan, may malupa kang sakit, kailangan mo ng operasyon, ang babayaran mo lang sa ospital, 10%. Dahil ang pondo ginagamit ng tama. Ang pondo inaayos. Yung mga programa, infrastruktura, anin po yan, malalaking proyekto. Isa na lang ang babanggitin ko. Ang subway dapat tapos na ng 2020. Para na po dapat tayong Hong Kong. Para na po tayong dapat Japan. Meron na tayong subway. Anong ginawa nila? Kinuha ang pondo. Ninakaw. Saan nilagay? Sa flood control. Sa maleta. Yan ang nagagawa ng korupsyon. At ngayon, may krisis tayo. Trilyon ang ninakaw. Hindi tinutuloy ang investigasyon. Walang kalinawagan. Yung pera sana yan ginagamit natin para ang presyo ng bigas, ang presyo ng pagkain, ang presyo ng gas ay hindi masyadong tumaas. May pondong magagamit pantulong sa tao. Pero alam nyo mga kasama, ako naniniwala talaga na gumagalaw ang kamay ng Diyos sa sitwasyon ngayon. Ngayong hapon lang po, nagbago na sa Senado at nanalo si Alan Cayetano bilang Senate President. Ano po ang ibig sabihin yan? Wala lang kwenta ang ginagawa ng Kongreso dahil hindi sila mananalo sa impeachment sa Senado. Ang kailangan po nila ay 16 na boto. 13 na sa atin na. Paano pa sila mananalo? Patay na ang impeachment ni Bibi Inday. Duterte! 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 Kagabi po, tumatawag ang mga kaibigan ng Senator Bato de la Rosa. Ang sabi po nila, kung pwedeng matulungan, dahil siya nga po ay nagtatago at gusto naman pumunta sa Senado para bumoto. Naawa ako kay Senator Bato. Walang kaso. Pero pilit nilang binibigyan ng kaso. Tinatakot para hindi makapunta ng Senado. Pero isipin niyo po, katulad ng aking sinabi, meron pong Diyos na tumitingin sa atin. Meron pong Diyos na nagmamahal
sa bansang Pilipinas. Kaya po, yung impeachment na yan, itigil na nila. Ngayon, bakit kailangan itigil? Magkano bibigyan sa bawat congressman? Ang sabi po nila, 3 million MOE. Ang bawat opisina po, may 1.5 million ng monthly operating expenditure. Dadagdagan ng 3 million. Sa isang taon, aabot po yan ng 51 million sa bawat opisina. Kung sakali na meron silang 200 na boboto, humigit kumulang po 7 bilyon ang bondo. Pagkatapos ang sabi magbibigay ng cash, sabi po ni Mayor Baste, 20 million bawat congressman times 200, 4 billion pesos. 11 billion. Pangalawa, lahat ng congressman na boboto bibigyan ng 200 million pesos. Times 200, 40 billion pesos. 51 billion. Pero po natin yan, hindi na pera. Buwis natin yung binayad. Ibibigay lamang para sa politika, para tanggalin si Inday Sara, para walang kalaban sa 2028. Ngayon, nawala ng impeachment, yung 51 billion, gamitin nyo sa mga driver na kailangan ng subsidyo. Gamitin nyo sa mahihirap na kailangan ng tulong, pera para sa pamilya. Bigay po ninyo sa mangingisda, manggagawa na kailangan ng tulong sa panahon ngayon. At ibigay sa ating kapulisan at mga kawal na kailangan ng hananay sa gitna ng krisis na kinakaharap po natin. Yan, dyan gamitin ang pera, hindi sa politika. Kaya mga kasama, may nagtanong kanina, pupunta ba tayong Senado? Ang sabi ko, may mga kasama po tayo doon. Kung sakali, kailangan ni Senator Bato ng pagtulong, pupunta kami. Tutulong kami sa kanya. Huwag po tayong manghina. Patuloy po tayong lumaban. Sa gitna ng sitwasyon ngayon, kailangan po may mga boses na itama ang sitwasyon ng Pilipinas. Alam niyo ho, ang dumaan na korupsyon, ang pinakamalaki, pinakamalawak, pinakaorganisadong korupsyon sa buong Pilipinas. At ang nakakalungkot, ang Pangulo ang siyang mastermind ng korupsyon sa ating bayan. Lalaban ba tayo? Tuloy-tuloy ba tayo? Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, former Congressman Mike Defensor. Ngayon,